Ang gabing iyon mismo, nang tawagin ako ng sarili kong anak ng kasambahay sa loob ng sarili kong bahay, sa harap mismo ng kanilang mga mayamang kamag-anak, ang kahihiyang iyon, ang hiya, halos ikamatay ko. Hindi ko akalain na ang pinakamamahal kong anak ay magagawa akong ituring na parang wala lang. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Ako ang nagbalanse ng pera, ang nag-ayos ng bawat sulok ng bahay, kahit na ako pa ang nagbayad para sa kanilang. Pero para sa kanila, ako'y anino lamang, isang bagay na pwedeng baliwalain. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan nilang, hindi na nila ako kailangan. Hindi lang ito simpleng paghihiganti, ito'y pagbawi sa aking dangal. Ito'y pagbibigay ng isang leksyon. Isang leksyon na matagal nilang matatandaan, marahil ay ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi na ako mananatiling tahimik. Hindi na ako ang pipinapakan nilang pon. Kabanata 1, ang mga pelikula at ang bagong pighati. Alam nyo, mga anak, ang buhay minsan talaga parang isang malaking dagat. May mga araw na mahinahon, parang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan. Pero may mga araw din na biglang bubulusok ang unos. Mga alon na kay lakas, kay lalim, na akala mo'y hihigupin ka na lang pababa. Ang buhay ko, minsan na rin dumaan sa ganoong unos. 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas mula nang ang aking pinakamamahal na si Hana, ang ilaw ng aming tahanan, ay kinuha sa akin ng tadhana. Isang malagim na sunog, nag-iwan lamang ng abo at ng isang napakalaking puwang sa aming puso. At ang pinakamasakit, ang aking munting Ethan, ang aking anak. Ang batang iyon na 3 taon pa lang noon ay nagising isang umaga na may mga pelikula ng pagkasunog na tumakip sa halos kalahati ng kanyang katawan. Ako noon, ako'y naging isang ama na nag-iisa. Isang ama na kailangang maging ina rin. Ang mga sugat ng sunog, dumating ang panahon, naghilom ang mga ito kahit papaano. Pero ang mga pelikula sa puso, iyon ang mas mahirap gamutin. Para sa akin, at para na rin sa aking anak. Si Ethan. Siya ang aking mundo noon. Ang aking lakas. Ngayon, si Ethan ay 8 taong gulang na. Isang matalinong bata, oo. Mahilig sa mga dinosaur at sa pagbuo ng mga Lego. Napakamapagmahal niya at napakatatag para sa kanyang edad. Nakakatuwa kung gaano niya kabilis natutunan ang mabuhay kasama ang mga pelikula niya. Mas mabilis pa nga kaysa sa akin. Pero alam nyo, ang pagiging matatag ay may hangganan din pala. Ang kanyang tatag ay sinusubukan ngayon sa isang bagong paaralan. Nagdesisyon kaming lumipat ng distrito. Ako'y nabigyan ng promotion sa trabaho. Mas malaki ang sweldo, mas maganda ang posisyon, pero mas malayo rin ang biyahe. Naisip ko, para kay Ethan, mas maganda doon. Mas magaling daw ang mga paaralan, yan ang sabi nila. Akala ko, ang paglipat na ito ay magiging simula ng isang mas magandang buhay para sa amin. Pero, hindi ko inasahan ang masasakit na salita mula sa bibig ng mga bata. Ang kanilang mga mata na parang nanunuri, ang kanilang mga bulong, na para bang ang anak ko ay isang kakaibang nilalang. Ang mga bata pala ay kayang maging ubod ng sama. Nagsimula ito ng mahina. Mga pabulungan, mga titig na nakakababa ng loob. Mga batang umiiwas na umupo sa tabi ni Ethan tuwing tanghalian. Akala ko mauuna rin ito. Akala ko ang mga bata ay madaling makalimot. Pero hindi, lumala ito. At ang nagpasimula ng lahat ay isang batang lalaki na ang pangalan ay Tyler Reyes. Si Tyler, tila siya ang naging inspirasyon para sa lahat ng panunukso. Ang buhay ni Ethan sa paaralan ay naging impyerno. Bawat araw na siya'y pumapasok doon, bawat araw na iyon, parang dinudurog ang puso ko. Ang mga pelikula sa braso niya, na dati simbolo ng kanyang katatagan, ngayon ay naging dahilan para siya'y pagtawanan, pagtiisan at lalong saktan. Hindi ko na natiis. Hindi ko na kaya pang makita ang aking anak na nasasaktan ng ganito. Kabanata 2, ang mga sakit na salita at ang galit ng isang ama, ang mga bata. Ang mga bata. Kung minsan, parang anghel sila,
Pero kung minsan din, ang kanilang mga salita parang mga patalim na bumabaon, lalo na kung nanggagaling sa bibig ng isang batang hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Pag-uwi ni Ethan mula sa paaralan, nakita ko agad sa mga mata niya yung dating sigla, yung dating ningning, nawala. Parang pinagtagpi-tagping abo na lamang ang natira. Umupo siya sa tabi ko habang naghahanda ako ng hapunan. Tahimik, masyadong tahimik para sa isang batang tulad niya. Ang mga kamay niya, parang pinagkukubli niya sa likod niya. Yung mga braso niyang may mga pelikula, parang gustong itago. Hindi ko na natiis. Kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Anak, mahinahon kong sabi, habang hinahaplos ang kanyang likod. Bakit malungkot ka ngayon? May nangyari ba sa paaralan? Nagkatinginan kami saglit. Ang mga mata niya, puno ng tanong na hindi niya masabi. Pagkatapos ng ilang sandali, bumulong siya. Isang bulong na bumutas sa puso ko, parang sinaksak ako ng malamig na bakal. Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ako po ba? Ako po ba ay isang halimaw? Halimaw? Ang aking anak? Ang aking Ethan na ubod ng bait, ubod ng talino? Tinatawag ang sarili niyang halimaw? Parang tumigil ang mundo ko. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Isang galit na hindi ko pa nararanasan. Galit na para bang gusto kong hilahin ang lahat ng nagtangkang saktan ang aking anak. Anak, sabi ko. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi yan? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga braso. Yung mga pelikula. Nakikita ko ang pamumula ng balat niya sa ilang bahagi. Marka ng matinding init noon. Si Tyler po kasi, Papa. Sabi niya mukha daw akong halimaw dahil sa mga pelikula ko sa braso. Nagtigasan ang mga pangako. Ang bata na yon, si Tyler Reyes. Hindi ko alam kung sino siya noon pero ngayon, ang pangalang iyon ay naging simbolo ng lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. Tapos Papa, dugtong ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ang luha. Sabi niya, yun daw po ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Kasi daw ang mga halimaw, hindi daw sila pwedeng magkaroon ng normal na pamilya. Doon na ako tuluyang bumigay. Ang galit, ito'y bumuhos na parang baha. Isang bagyo ng galit na hindi ko napigilan. Para bang gusto kong sumigaw. Gusto kong hanapin ang magulang ni Tyler at sabihin sa kanila na wala silang silbi bilang mga magulang. Paano nila hinayaan ang anak nila na maging ganito kasama? Pero, sa gitna ng aking galit, naalala ko si Ethan. Nakaupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Kailangan niya ako. Kailangan niya ang kanyang ama na maging matatag. Kailangan niya ng sandalan. Hindi ang isang ama na nawawalan ng kontrol. Kaya huminga ako ng malalim, paulit-ulit. Pinapakalma ang sarili. Lumuhod ako sa harap ni Ethan. Hinawakan ko ang kanyang mga balikat. Pinilit kong tumingin sa kanyang mga mata. Ethan, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na pero puno ng diin. Tingnan mo ako, makinig ka mabuti sa sasabihin ko. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha pero mayroon ng kaunting pag-asa. Anak, hindi ka halimaw. Huwag na huwag mong iisipin yan. Huwag na huwag mong papasukin yan sa isip mo. Dinagdagan ko pa, pilit kong inilalagay ang lahat ng pagmamahal at paniniwala ko sa aking mga salita. Ikaw ay matapang. Ikaw ay mabait. Ikaw ay napakatalino. Ikaw ang pinakamagaling na anak na pwedeng hilingin ng kahit sinong ama. Bahagya siyang ngumiti, pero hindi pa rin nawala ang bakas ng pag-aalinlangan. At yung mga pelikula sa braso mo, Ethan? Patuloy ko, itinuro ko ang mga ito. Alam mo ba kung ano yan? Hindi yan marka ng pagiging halimaw? Hindi yan tanda ng kahinaan? Hindi yan tanda na may mali sa'yo. Tumigil ako saglit, nag-ipon ng lakas para sa pinakamahalagang bahagi. Ang mga pelikulang yan, Ethan, ay pruweba. Pruweba na ikaw ay isang survivor.
Pruweba na nalampasan mo ang isang bagay na halos kumitil sa buhay mo. Pruweba na mas malakas ka kaysa sa kahit anong pagsubok na ibato sa iyo ng buhay. Umiling siya. Pero bakit po sila nagsasalita ng ganun, Papa? Bakit nila ako tinatawag na halimaw? Napabuntong hininga ako. Ito na ang pinakamahirap na bahagi, ang ipaliwanag ang kasamaan sa mundo sa isang bata. Alam mo, anak, minsan may mga tao na hindi nila naiintindihan ang mga bagay na kakaiba, lalo na kung hindi nila ito nakikita araw-araw. At kapag hindi nila naiintindihan ang isang bagay, nagiging takot sila. At kapag sila'y natatakot, ang unang lumalabas sa kanila ay ang mga masasakit na salita. Hindi ibig sabihin nito na tama sila, Ethan. Hindi ibig sabihin nito na totoo ang sinasabi nila. Pero, si Tyler po, sabi niya, yun daw po ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Paulit-ulit niyang binabanggit ang linya na bumabasag sa akin. Naramdaman ko na naman ang pag-akyat ng init sa aking dibdib. Galit? Oo, galit pa rin. Pero ngayon, may kasama ng pagkaawa. Pagkaawa sa aking anak na kailangang pagdadaanan ng lahat ng ito. Pagkaawa sa batang si Tyler na marahil ay may sarili ring pinagdadaanan kahit pa ang kanyang ginagawa ay mali. Pero higit sa lahat, pagkaawa sa aking sarili. Paano ko ipagtatanggol ang aking anak sa ganitong mundo? Ethan, sabi ko ulit, mas mahinahon na ngayon, mas may pagmamahal. Ang pagkamatay ni Mama, hindi iyon kasalanan mo, hindi iyon kasalanan ng mga pelikula mo. Ito ay isang trahedya na nangyari. At ang tanging kaya nating gawin ngayon ay ipagpatuloy ang buhay at ipagmalaki kung sino ka. Sinubukan kong ngumiti. Isang ngiting mapait siguro, pero isang ngiti pa rin. Tandaan mo to, Ethan. Ikaw ay hindi halimaw. Ikaw ay isang mandirigma. Ikaw ay isang superhero sa sarili mong paraan. At ang mga pelikula mo, sila ang nagpapatunay niyan. Sa mga sandaling iyon, sa pagitan ng aking mga salita at ng kanyang mga luha, nakita ko ang maliit na kislap ng pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi pa lubos na nawawala ang sakit, alam ko. Hindi pa nawawala ang takot. Pero sana ang mga salitang binitawan ko, ang mga salitang ito, na galing sa pusong pagmamahal ng isang ama. Sana ay maging panangga niya. Sana ay maging panangga niya laban sa mga masasakit na salita ng mundo sa labas. Ang laban para sa aking anak ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 3, ang kawalang magawa at ang pusuing pighati sa paaralan. Pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos kong marinig ang mga salitang iyon mula kay Ethan, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na kailangan kong kumilos. Hindi pwedeng manatili lang kami na ganito. Ang anak ko ang nasasaktan. Ang anak ko ang nagdurusa. At bilang kanyang ama, responsibilidad ko na protektahan siya. Kinausap ko kaagad ang guro ni Ethan, si Ginginer Reyes. Isang babaeng tila mabait naman at nakikinig. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang tungkol sa mga pambubulas, ang mga masasakit na salita, ang pagtawag kay Ethan na halimaw. Nakikita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata, pero parang kulang. Parang kulang ang kanyang magagawa. G. Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay banayad, puno ng pag-aalala, pero mayroon ding pagod. Naiintindihan ko po ang inyong hinaing. Nakakalungkot po talaga ang mga nangyayari. Nasubukan ko na pong kausapin si Tyler at ilang beses na rin po akong nakipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Pero mahirap po talaga ang sitwasyon. Mahirap po? Nagulat ako. Mahirap po para kanino? Para sa anak ko na araw-araw umiiyak? Para sa anak ko na natatakot pumasok sa paaralan? Alam ko po, G. Santos, hindi po biro ang pinagdadaanan ng inyong anak. Pero ang bullying po kasi, komplikadong issue yan. At si Tyler po, siya rin po ay may pinagdadaanan sa kanyang pamilya. Anong klaseng pinagdadaanan, Gingyang Sir Reyes? Tanong ko, naging mas matalas na ang aking tono. Hindi po ba't ang kapakanan ng mga estudyante ang dapat unang inaalala ng paaralan? Nauunawaan ko po ang inyong pag-aalala, pero dahil po sa privacy concerns, hindi ko po pwedeng sabihin ang mga detalye. Ang masasabi ko lang po,
ay hindi po madali ang sitwasyon ng pamilya ni Tyler. Ang kanyang ama ay nagkakaproblema rin po sa kanyang sarili. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo. Ang pamilya ni Tyler may problema rin, at dahil doon ang anak ko ang magiging biktima, nakakainis, nakakabaliw. Sumunod akong humingi ng appointment sa principal, si Dr. Garcia. Isang babaeng mukhang seryoso, malinis ang pananamit, at siguradong magaling sa mga papeles. Marami siyang ginamit na mga salitang pang-edukasyon, tungkol daw sa restorative justice, sa conflict resolution strategies. Naririnig ko ang mga salita, pero ang laman ng isip ko ay si Ethan, ang kanyang luha, ang kanyang takot. G. Santos, sabi ni Dr. Garcia, ang kanyang ngiti ay pilit. Naiintindihan namin ang inyong sitwasyon at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Magpapatupad po tayo ng isang school-wide anti-bullying program. Si Tyler po ay sasailalim sa peer mediation sessions at magkakaroon tayo ng isang assembly tungkol sa pagtanggap at pagkakaisa. Assembly? Mediation? Paulit-ulit kong narinig ang mga salita sa aking isipan. Parang ang layo nito sa tunay na pangangailangan ng anak ko. Narinig ko ang mga salita, pero wala akong naramdamang pagbabago. Parang mga placebo lang ito, mga salita na pampakalma. Kailan po mangyayari ang mga yan, Dr. Garcia? Tanong ko. Sa mga susunod na linggo po, G. Santos, bahagi ito ng aming curriculum enhancement. Mga linggo. Mga linggo pa? Samantalang ang anak ko, araw-araw nasasaktan. Bumalik ako sa aming bahay na puno ng pagkadismaya. Nararamdaman ko ang bigat ng aking pagkatao. Parang ang sistema, ang buong sistema ng edukasyon, parang hindi talaga nakikita ang tunay na problema, ang tunay na sakit. Lumipas ang mga linggo, at ang sabi ni Dr. Garcia, ang sabi ni Ginningen Reyes, parang hangin na lamang na dumaan, walang nagbago. Sa katunayan, parang lalo pang lumakas ang loob ni Tyler. Siguro, iniisip niya, walang tunay na parusa, walang tunod-turod na konsekwensya. At ang aking anak, si Ethan, nakikita ko ang unti-unting pagkawala ng kanyang pag-asa. Ang dating sigla, napalitan ng takot. Ang dating mga ngiti, napalitan ng malungkot na mga mata. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagbabalik ng mga bangungot. Ang mga bangungot na akala ko'y matagal nang nawala. Ang mga bangungot na nagpapaalala sa kanya ng apoy, ng takot, ng lahat ng masasamang alaala. Tuwing umaga, nahihirapan siyang bumangon. Kailangan ko pa siyang buhatin palabas ng kama. Kailangan ko pa siyang pilitin na isuot ang kanyang uniforme. Naririnig ko ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga pakiusap na huwag na siyang papasukin sa paaralan. Papa, ayoko na po, sabi niya minsan habang nakayakap siya sa akin, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ayoko na pong pumasok. Masakit po eh. At sa mga sandaling iyon, habang yakap ko ang aking anak na umiiyak, habang naririnig ko ang kanyang mga hinaing, nararamdaman ko ang pagbagsak ng aking pag-asa. Ang pagkadismaya ko sa sistema, lumalim. Parang ang tanging lakas na meron ako ay nauubos. Nauubos sa pagtatangkang protektahan ang aking anak sa isang mundong tila hindi naman talaga nagmamalasakit. Paano ko ipagpapatuloy ito? Paano ko haharapin ang bawat araw kung alam kong ang aking anak ay nahihirapan ng ganito? Ang mga salita ng prinsipal, ang mga programa ng paaralan, parang mga palamuti lamang. Hindi tumatago sa tunay na problema. At ang tunay na problema ay ang batang si Ethan, ang batang nalulunod sa takot at kahihiyan. Kabanata 4, ang huling patak ng pasensya at ang matapang na desisyon. Ang tono ay nagiging mas matindi, nagpapakita ng pagkayod, pagkapagod at determinasyon. Minsan, mga anak, kahit gaano pa natin katatag ang ating sarili, kahit gaano pa natin pinipilit na maniwala sa mabuting hangarin ng mga tao, may mga pagkakataon na ang lahat ng pasensya natin ay nauubos. Nauubos na parang isang basong tubig na tuluyan ng umapaw. At ang huling patak na iyon,
Yun ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na hindi natin inaakala na kaya nating gawin. Para sa akin, ang paglipat namin sa bagong distrito, ang mga pangako ng mas magandang paaralan, ang mga programang pang-edukasyon na parang walang epekto, ang lahat ng ito, parang mga pangarap na unti-unting naglalaho. Ang aking anak, si Ethan, ang aking munting Ethan, ay nagiging anino na lamang ng dati niyang sigla. Ethan? Ang mga bangungot, hindi na ito natigil. Gabi-gabi, naririnig ko ang kanyang mahinang paghikbi mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata, laging mapula, laging may bakas ng luha. Ang kanyang takot, kitang-kita sa bawat kilos niya. Kahit sa simpleng paglalakad sa hallway ng bahay namin, parang kinakabahan siya. Para bang may multo na sumusunod sa kanya. Pero ang pinakamasakit na tumusok sa aking puso ay nang makauwi siya isang hapon na walang imik. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw, tahimik lang siya. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo siya sa kanyang kwarto, nakatingala lang sa kisame. Ang kanyang mga mata, malayo. Parang wala na siya doon. Parang ang kanyang kaluluwa ay lumipad na palayo. Malumanay kong tawag. Wala siyang tugon. Nilapitan ko siya. Umupo ako sa tabi niya sa kama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig. Napakalamig. Anak, anong nangyari? Tanong ko ulit. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa mga mata niya, doon ko nakita. Hindi na galit. Hindi na takot. Kundi pagtanggap. Pagkatanggap sa isang kapalaran na hindi dapat mangyari sa isang bata. Papa, mahina niyang sabi, sinira po ni Tyler yung paborito kong t-shirt, yung may dinosaur. Napabuntong hininga ako. Isang t-shirt lang? Marahil iyon ang nasa isip ko. Pero alam ko na higit pa doon ang ibig sabihin nito. Yung t-shirt na yon, paborito niya yon. Napakagastos niya noon sa pagbili niyan. At ang pagkasira niyan, hindi lang material na bagay ang nawala. Sabi niya po, Papa, dugtong ni Ethan, ang kanyang boses ay halos hindi ko na marinig. Sabi niya, ang mga halimaw ay hindi dapat magkaroon ng magagandang bagay. Doon na bumagsak ang lahat. Ang mga salitang iyon, ang mga panunukso, ang mga paninirang puri, ang pagtawag sa kanyang halimaw. At ngayon, pati ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya ay sinisira pa. Ang kanilang pagtrato sa kanya ay hindi na lang pangungutya. Ito ay pagwasak. Pagwasak sa kanyang pagkatao. Pagwasak sa kanyang pagkabata. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi na ito simpleng galit. Ito ay isang uri ng puot na hindi ko na kayang pigilan. Ang paaralan, ang mga guro, ang prinsipal, lahat sila nakatingin lang. Nakatingin lang habang unti-unting nawawasak ang anak ko. Wala silang ginawa. O kung may ginawa man sila, hindi ito sapat. Hindi ito sapat para maprotektahan ang aking Ethan. Habang nakaupo ako roon, hawak ang malamig na kamay ng aking anak, habang pinipilit niyang pigilan ang kanyang mga luha. Naramdaman ko ang isang malakas na pag-ikot sa aking kalooban. Isang pag-ikot na hindi ko na kayang kontrolin. Ang paaralan ay nabigo. Ang sistema ay nabigo. Ang mga taong dapat sana ay nangangalaga sa aking anak ay nabigo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng aking kawalan ng magawa at ng nakakabinging katahimikan ng aking anak, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyon na hindi ko pinangarap gawin. Isang desisyon na kinatatakutan ko. Pero alam kong kailangan kong gawin. Dahan-dahan, tumayo ako. Lumakad ako palabas ng kwarto ni Ethan. Lumabas ako ng bahay. Ang hangin sa labas, malamig. Pero parang hindi ko na ito nararamdaman. Nakatuon lang ang isip ko. Ang paaralan ay hindi sapat. Ang mga salita ay hindi sapat. Kailangan ng aksyon. Kailangan ng isang bagay na mas direkta. Mas mapipilitan silang makinig. Napatingin ako sa aking sasakyan. Alam ko ang address nila. Nakuha ko ito mula sa school directory ilang linggo na ang nakalipas. Hindi ko nga alam kung bakit ko inilista.
Siguro may bahagi na ng isip ko ang nakakaalam na darating ang araw na ito. Ang pagkatao ni Tyler Reyes, ang kanyang ama, ang kanilang bahay. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan kong harapin sila. Kailangan kong sabihin sa kanila ng harapan ang ginagawa ng kanilang anak, ang sakit na idinudulot nito, ang pagkasira na idinudulot nito sa aking anak. Alam ko na ang pagpunta doon ng walang paalam, ang pagharap sa magulang ng isang bata na nang-aapi sa anak ko, hindi ito ang tamang paraan. Marahil ay hindi ito ang legal na paraan. Marahil ay magiging magulo ito. Marahil, marami itong magiging problema. Pero sa sandaling iyon, wala akong ibang iniisip kundi si Ethan. Ang kanyang mga luha, ang kanyang t-shirt na paborito niyang dinosaur na ngayon ay punit na. Ang kanyang tinawag na halimaw, ang kanyang takot, ang pagiging ama. Minsan, ito ay nangangahulugan ng paggawa ng mga bagay na kinatatakutan mo. Pagiging matapang para sa taong mas mahalaga pa sa sarili mo. Kaya, sumakay ako sa aking sasakyan. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang aking puso, kumakabog ng malakas. Galit, pag-aalala, determinasyon, lahat ng ito ay naghahalo sa aking dibdib. Pupunta ako sa bahay ng pamilya Reyes? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin, pero alam ko na hindi na ako pwedeng manatili lang na nakatingin. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong lumaban para kay Ethan. Alam ko, ang huling patak ng pasensya ay tuluyan ng bumagsak. At ngayon, handa na akong harapin ang anumang mangyayari. Handa na akong harapin ang magiging resulta para sa aking anak. Kabanata 15, ang hindi inaasahang pagkikita sa tahanan ng mga Reyes. Ang tono ay nagiging mas mabigat, puno ng tensyon, ngunit may halong pagtataka at pag-iingat. Ang pagmamaneho patungo sa bahay ng mga Reyes, bawat metro na tinatahak ko ay parang isang dekada ang binibilang. Ang aking isipan ay punong-puno ng mga tanong. Ano ang gagawin ko pagdating ko doon? Anong mga salita ang aking bibitawan? Paano sila magre-react? Matatandaan nila na ako ang ama ni Ethan? O baka naman hindi sila tumugon sa paraang inaasahan ko? Ang aking mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Ramdam ko ang bawat tibok ng aking puso na parang naghahanda para sa isang laban. Isang laban na hindi ko gugustuhing mangyari, pero kailangan kong harapin. Para kay Ethan. Para sa kanyang kinabukasan. Para na rin sa aking sariling dangal bilang ama. Nang makarating ako sa kanilang lugar, hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito isang malaking mansyon o isang bahay na nagpapakita ng karangyaan. Ito ay ordinaryo. Isang maliit na bahay, hindi masyadong malaki, sa isang tahimik na kalsada. Ang pintura ay medyo kumukupas na. May mga damo sa bakuran na tila hindi masyadong naaalagaan. May isang lumang pickup truck na nakaparada sa garahe. Sa labas, mukhang simple lang ang pamumuhay nila. Minsan, iniisip ko, bakit kailangan pang maging ganito kahirap ang lahat? Bakit kailangang magkaroon pa ng ganitong sakit? Bumaba ako sa sasakyan. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong ipunin ang natitira ko pang tapang. Naglakad ako patungo sa kanilang pinto. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay parang isang pagharap sa hindi alam. Nang makarating ako sa harap ng pinto, nagatubili ako saglit. Ito na nga. Ito na ang sandali. Bumuga ako ng hangin at kumatok ako. Isang mahinang katok muna. Tapos isang mas malakas. Nagtagal ng ilang sandali bago may sumagot. Narinig ko ang mga yabag sa loob. Pagkatapos, bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita, isang lalaki, mukhang nasa edad 40s, matangkad, ang buhok niya, may mga hibla na ng puti, ang kanyang mga mata, mukhang pagod, parang maraming taon na ng hirap at pagod ang nakaukit doon, at sa kanyang mga braso. Napansin ko agad, may mga pelikula, hindi kasing laki ng kay Ethan, pero halatang nagmumula rin sa init, ang kanyang kilos, maingat.
Parang isang taong nasanay na maging maingat dahil sa isang dating injury. Tinitigan niya ako. May pagtataka sa kanyang mukha. May pag-iingat din. "Pwede ko po ba kayong matulungan?" tanong niya. Ang kanyang boses, kalmado, hindi galit, hindi rin naman sobrang palakaibigan, seryoso lang. "Kayo po ba ang ama ni Tyler Reyes?" Direkta kong tanong. Kailangan kong malaman agad kung tama ang pinuntahan ko. Tumango siya. "Ako po si John Reyes." "Bakit po?" "Ako po si Jeremy Santos, ang ama ni Ethan Santos. Si Ethan po, kaklase ni Tyler sa paaralan." Naramdaman ko ang pagbabago sa kanya. Hindi malaki, pero naroon. May konting pagkilala sa pangalan ko. Tapos, parang may pagka-resign na rin sa kanyang mukha. Parang alam na niya kung bakit ako nandito. "Ah," sabi niya, medyo napaatras siya ng bahagya, para bang nagbibigay daan. "Sa tingin ko, alam ko na po kung bakit kayo nandito. Pumasok po kayo." Pumasok ako. Ang loob ng bahay nila, malinis, oo, pero simple. Yung mga gamit, mukhang luma na, pero maayos. Walang masyadong dekorasyon. Parang ang focus talaga ay sa pagiging functional ng mga bagay. Sa ibabaw ng fireplace, nakita ko ang ilang mga litrato ng pamilya. Sa mga mas bagong litrato, nakita ko si Tyler. Kasama niya ang kanyang ama. Pero wala akong nakitang litrato ng isang babae, ng isang ina. "Gusto niyo po bang magkape?" tanong ni John, habang tinuturo ang direksyon papunta sa kusina. Napalunok ako. Hindi ito ang tamang oras para sa kape. Hindi ito ang tamang sitwasyon. Ang galit ko ay naroon pa rin, kumukulo. "Hindi po ito social visit, G. Reyes," sabi ko. Medyo tumaas ang aking boses. "Ang anak niyo po, si Tyler, ay araw-araw binubuli ang anak ko. Ginagawa niyang impyerno ang buhay ni Ethan, at ang paaralan parang wala lang." Nakita ko ang pagbaba ng balikat ni Jean. Parang nadismaya siya sa kanyang sarili. "Alam ko po," mahina niyang sagot. "Pinipilit ko pong kausapin si Tyler tungkol sa ugali niya, pero nitong mga nakaraang linggo, mahirap po talaga siyang kausapin. Marami po kaming pinagdadaanan ngayon, kami po ng anak ko." "Ang pagdaanan ng pamilya niyo ay hindi dahilan para manakit ng ibang bata," sabi ko. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. "Alam niyo po ba kung ano ang mga sinasabi niya sa anak ko? Tinatawag niya itong halimaw dahil sa mga pelikula niya. Sinasabi niyang iyon daw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko." Nanlamig ang mukha ni John. Parang natigilan siya. "Narinig niyo po yan?" "Opo, narinig ko. Ang anak niyo po, pinahihirapan niya sa pag-iisip ang isang bata dahil lang sa itsura niya." "G. Santos, lubos po akong humihingi ng paumanhin," sabi ni Jean, halatang nababagabag. "Hindi ko po alam na ganun na pala kalala ang sinasabi niya. Alam ko pong may mga insidente, pero ang sabi lang ng guro ay nag-aaway sila. Hindi po binanggit na ganito na pala kasama ang kanyang mga salita." Halatang nahihirapan siya. Tila hindi rin niya alam ang gagawin. Pero hindi ko maramdaman ang pagkaawa. Ang galit ko ay naroon pa rin. "Hindi lang po ito tungkol sa salita," sabi ko, halos pabulong na lang dahil sa bigat ng aking nararamdaman. "Ang anak ko po, takot nang pumasok, nagkakaroon na naman ng bangungot. Iniisip niyang halimaw siya dahil sa sinasabi ng anak niyo." Sa sandaling iyon, may isang salita na lumabas sa bibig ni Jean na nagpatigil sa akin. "Pelikula?" tanong niya, ang kanyang boses ay nagbago. May kakaiba doon, may pagkabigla. At pagtataka. "Ano pong klaseng pelikula ang tinutukoy niyo?" Natigilan ako. Ang tanong niya, parang may malalim na kahulugan. "Mga pelikula po ng sunog, sa braso at sa dibdib niya. 3 taon pa lang po siya noong nangyari ang sunog." Si Jean, nanigas siya. Parang nawala ng kulay ang kanyang mukha. Pwede ko po bang makita ang mga pelikula?" "Bakit po?" tanong ko, lalo akong naghinala. "Ano po bang pakialam niyo kung ano itsura ng mga pelikula niya?" "Pakiusap po, G. Santos," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Kailangan ko pong makita. May kakaiba sa kanyang tono. May pakiusap na hindi ko matanggihan.
Nangilid ang aking hinala. Dahan-dahan, kinuha ko ang aking cellphone. Binuksan ko ang gallery. Naghanap ako ng litrato ni Ethan na nakasuot ng shorts kung saan kitang-kita ang mga pelikula sa kanyang braso at balikat. Inabot ko ang cellphone kay Jean. Tinitigan niya ito. Matagal, napakatagal. At habang tinitingnan niya, nakita ko ang pag-alog ng kanyang mga kamay. Oh Diyos ko, bulong niya. Halos hindi ko na marinig. Kilala ko ang mga pelikulang yan. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha, ang kanyang pagkabigla, ang kanyang emosyon. Ano po ang ibig niyang sabihin, kilala niyo po? Tumayo siya, umupo ulit. Hinawakan niya ang kanyang ulo. G. Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano po ang pangalan ng asawa niyo na namatay sa sunog? Napalunok ako. Ang tanong na ito, bakit niya tinatanong? Hana, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Hana Santos po, tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi ko maipaliwanag. At ang sunog po, kailan po nangyari? 5 taon na po ang nakalipas, sa apartment building sa George Street. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Parang bumalik ako sa araw na yon. Ang apoy, ang usok, ang takot. Paano niyo po nalaman ang tungkol diyan? Tanong ko, ang boses ko ay nanginginig na rin. Si Jan, yumuko siya. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Dahil ako po ang nandun, G. Santos, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos marinig na lang. Ako po ang bumberong kumuha sa anak niyo palabas. Kabanata Kamam, ang hindi inaasahang pagkatuklas, ang bayani ng sunog. Ang tono ay nagiging mas mabagal, puno ng pagkabigla, pagkalito at pagmumuni-muni. Nandoon ako sa bahay nila Jean Reyes. Katatapos lang ng isang napakasensitibong tanong niya. Tungkol sa mga pelikula ng anak ko. Yung tanong na yon, ano pong klaseng pelikula ang tinutukoy niyo? Hindi ko maintindihan kung bakit niya iyon na itanong. Pero may kakaiba sa kanyang boses. May bigat. May kaba. Mga pelikula po ng sunog. Sa braso at sa dibdib niya, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig na rin. 3 taon pa lang po siya noong nangyari ang sunog. Ang mga salitang iyon, sunog. 3 taon. Pelikula. Para bang nagsalubong ang lahat ng piraso ng isang puzzle na hindi ko alam na nawawala sa aking isipan. Nakita ko kung paano nanigas si Jean. Parang nabitawan niya ang lahat ng kanyang pag-iingat. Ang kanyang mukha, nawalan ng kulay. Naging parang papel. Parang hindi na siya makahinga. Pwede ko po bang makita ang mga pelikula? Paulit-ulit niyang sabi, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Parang isang bata na nakikiusap. Hindi ko maintindihan. Bakit niya gustong makita? Ano bang koneksyon niya sa mga pelikula ng anak ko? Pero dahil sa desperasyon sa kanyang mga mata, at dahil sa pagkalito na nararamdaman ko rin, kinuha ko ang aking cellphone. Nag-scroll ako sa mga litrato. Ang mga litrato ni Ethan, ang mga litrato ng aking anak na lumaki na. Ang mga pelikula niya, kitang-kita. Sa mga braso niya, sa balikat niya, mga bakas ng isang bangungot na pareho naming hindi malilimutan. Iniabot ko sa kanya ang telepono. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatanggap ito. Tinitigan niya ang litrato ni Ethan. Matagal. Parang hindi siya kumukurap. Tiningnan niya ang mga pelikula sa braso ng aking anak. Nakita ko ang pag-alog ng kanyang mga kamay. Parang may malalim na sakit na bumabalot sa kanya. At pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan na puno ng tensyon at pagkabigla, narinig ko siyang bumulong. Isang bulong na bumutas sa aking pandinig. Oh Diyos ko, sabi niya. Kilala ko ang mga pelikulang yan. Napatingin ako sa kanya. Ano ang ibig niyang sabihin? Kilala niya? Paano? Paanong makikilala ng isang estranghero ang mga pelikula ng anak ko? Ang mga pelikula na simbolo ng aming pagdurusa. Ano po ang ibig niyang sabihin? Kilala niyo po? Tanong ko, ang aking tinig ay mahina na, puno ng pagkalito. Paano po ninyo makikilala ang mga pelikula ng anak ko?
Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata, hindi na lamang pagod. Hindi na lamang pagod at pagkalito. Mayroon doon, isang napakalalim na sakit. Isang sakit na parang naroon na sa kanya mula pa noon. Isang sakit na tila ba siya mismo ang nakakaranas ng lahat ng iyon. G. Santos, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano po? Ano po ang pangalan ng asawa niyo na namatay sa sunog? Napalunok ako. Ang tanong na ito. Bakit niya tinatanong? Ito na ba ang kasukdulan ng lahat? Hana, sabi ko. Ang aking boses ay halos hindi na makalabas. Hana Santos po. Tumingala siya lalo, parang naghahanap ng lakas sa aking mga mata. At ang sunog po, kailan po nangyari? Hindi ko alam kung bakit ko sinabi. Siguro dahil sa paraan ng kanyang pagtatanong. Parang kailangan niyang malaman. 5 taon na po ang nakalipas, sabi ko, sa apartment building sa George Street. At pagkatapos ng mga salitang iyon, nakita ko ang pagbagsak ng lahat ng kanyang depensa, ang pagbagsak ng kanyang pag-iingat, ang pagbagsak ng kanyang pagiging estranghero. Lumuhod siya, hindi sa harap ko, kundi parang sa harap ng isang alaala. Paano po niyo nalaman ang tungkol diyan? Tanong ko, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Ito na ba ang katotohanan? Ito na ba ang koneksyon? At pagkatapos noon, ang kanyang mga salita ay nagbigay daan sa isang katotohanang mas matindi pa sa kahit anong aking inakala. Dahil, ako po ang nandun, G. Santos. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, puno ng bigat ng 5 taon ng pinagdaanan. Ako po ang bumberong kumuha sa anak niyo palabas. Napahinto ang lahat, ang hangin na aking nilalanghap, ang tibok ng aking puso, ang mundo sa paligid ko. Lahat tumigil. Ako, ang ama ni Ethan, ang taong naghanap ng sagot, ang taong lumapit sa bahay ng nang-aapi. Narito ngayon sa harap ng isang lalaki na nagsasabing siya ang bumberong nagligtas sa anak ko. Ang bumbero na hindi ko man lang natandaan ang mukha. Hindi ko man lang natandaan ang pangalan. Sa gitna ng kaguluhan noon, ang tanging nasa isip ko ay ang aking anak. Ang aking nasugatan na anak. Si John Reyes. Siya ang bumbero. Siya ang nagsalba sa buhay ni Ethan. Ang mga pelikula sa kamay niya, yun pala ay marka rin ng kanyang sariling sakripisyo. Marka ng kanyang pagiging bayani. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang pagod na mukha, ang kanyang mga pelikula sa braso, ang kanyang boses na nanginginig. At bigla kong naalala ang sinabi ng fire chief noon. Tungkol sa isang bumbero na nasugatan habang isinasalba ang mga tao. Tungkol sa isang bahagi ng kisame na bumagsak. Ikaw po yung bumbero na nasaktan sa sunog? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig na rin. Tumango siya, mahina. Oo, G. Santos. Nasa lubong ko po ang pagbagsak ng isang malaking poste habang sinusubukan kong ilabas ang inyong anak. Nag-roll up siya ng kanyang manggas. Nakita ko ang mas malalaking pelikula sa kanyang braso. Mas malalim, mas malawak, ang kanyang kaliwang balikat, halatang may malaking pinsala. 3 ribs po ang nabali. 2nd-degree burns sa braso at likod ko. Pero ang pinakamasakit na sinabi niya ay hindi ang tungkol sa kanyang pisikal na pinsala, kundi ang tungkol sa desisyon. Ang desisyon na kailangan niyang gawin. Pero ang pinakamasakit po sa lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay nababalot ng matinding pagsisisi, ay ang katotohanan na isa lang ang pwede kong dalhin pababa sa mga sandaling iyon bago maging delikado ang lahat. Kailangan kong pumili, G. Santos. Kailangan kong pumili kung sino ang isasalba ko. Napalunok ako. Ang sunog, ang apoy, ang kaguluhan, ang pagpipilian, ang sakripisyo, ang lahat ng ito ay biglang naging malinaw. Ang lalaking ito na nagligtas sa aking anak ay may sarili ring pinagdaanan, may sarili ring sugat na hindi nakikita. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ito luha ng galit, hindi ito luha ng pagkadismaya. Ito ay mga luha ng pag-unawa, ng pagkilala,
ng pagbabahagi ng parehong bigat. Nailigtas niyo po ang anak ko. Sabi ko, ang aking tinig ay halos hindi na marinig, ngunit puno ng katotohanan. Pero hindi niyo po nailigtas ang asawa ko. At sa mga salitang iyon, ang 5 taon ng bigat na dinadala niya ay tila nabuwal. Ang kanyang tingin sa akin, puno ng pag-asa na sana ay mapatawad ko siya. Sana ay maintindihan ko. Ang araw na iyon ang nagbukas ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na hindi ko akalain na darating. Isang kabanata kung saan ang paghahanap ko ng hustisya ay humantong sa isang hindi inaasahang pagkakakilanlan. Isang pagkakakilanlan na magbabago sa lahat. Kabanata ito, ang bigat ng kahapon at ang pagsibol ng pag-unawa. Ang tono ay nagiging mas malalim, puno ng lungkot, pagmumuni-muni at unti-unting pagbabago ng damdamin mula sa pagkabigla tungo sa pag-unawa. Nandoon kami sa sala nila John. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga alaala na bumabalik. Ang lalaking ito, si John Reyes. Siya pala ang bumberong nakakita sa akin noong araw na iyon. Ang bumberong kumuha sa aking anak palabas sa apoy. Ang bumberong hindi niya nailigtas ang aking asawa. Ang bumberong siya mismo ay nasugatan. Nakaupo siya roon parang isang matandang puno na nabuwal na ang mga sanga. Ang kanyang mga mata, hindi na lamang pagod, mayroon doon isang napakalalim na lungkot. Isang lungkot na tila ba kinain na ang kanyang pagkatao. At ang kanyang mga salita, ang kanyang pag-amin tungkol sa pagpili, ang pagpili sa pagitan ng dalawang buhay, iyon ang pinakamabigat na bahagi. G. Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Alam niyo po ba kung ano ang pakiramdam na kailangan mong pumili? Na may isang buhay na kailangan mong talikuran kahit hindi mo gusto? Hindi ako sumagot. Nakikinig lang ako. Kailangan kong marinig ang lahat, ang buong katotohanan. Nung mga sandaling iyon, G. Santos, lahat ay kaguluhan. Ang apoy, ang usok, ang sigawan. Narinig ko po ang inyong asawa, pero malayo na po siya. Nasa loob ng kwarto na halos malamo na ng apoy. At sa kabilang banda naman po, narinig ko ang mahinang pag-iyak ng bata. Si Ethan po. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko pong makarating doon. Kailangan ko pong ilabas ang bata. Pero nung papalapit na ako sa kwarto niya, biglang bumagsak ang kisame. Tumama po sa likod ko. Sa balikat ko. Pinakita niya ulit ang kanyang braso, ang kanyang balikat. Hindi ko napansin noon. Hindi ko talaga napansin. Nabulag ako ng sarili kong sakit, ng sarili kong pagdurusa. Nung mga sandaling iyon, G. Santos, alam ko na hindi ko na maaabot ang asawa niyo. Ang apoy, masyado nang malakas, at ang pagbagsak ng kisame, malubha ang tama ko. Pero ang bata, nakita ko si Ethan, nakahawak pa sa isang kurtina, sumisigaw, kailangan ko siyang ilabas, kahit ano pa ang mangyari. Natahimik siya saglit, huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Kaya po, inuna ko si Ethan. Buong lakas ko pong binuhat siya. Alam ko pong hindi ko na kaya pang bumalik para sa asawa niyo. Alam ko pong doon na po siya. At ang pinakamabigat na dalahin ko po mula noon ay ang pag-iisip na pinili ko. Pinili ko ang isang buhay kaysa sa isa pa. At dahil doon, namatay ang isang tao. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Hindi ito ang galit na inakala kong mararamdaman ko. Hindi ito ang paghihiganti na inakala kong hahanapin ko. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na awa, isang pag-unawa. Ang lalaking ito, si Jean. Hindi siya ang kaaway ko. Hindi siya ang dahilan kung bakit nawala si Hana. Siya ang bumberong sumubok. Ang bumberong nagtagumpay sa kung ano ang kaya niyang gawin. At nabigo siya. Nabigo dahil sa mga pangyayaring hindi niya kontrolado. John, sabi ko, gamit ang kanyang unang pangalan. Parang biglang nagbago ang lahat. Ang formalidad ay nawala. Naging tao na lamang kami. 2 taong nasaktan, 2 taong nagdadala ng bigat. Hindi po kayo ang may kasalanan.
Tumingala siya sa akin, puno ng pagtataka. Pero, G. Santos, ang asawa niyo po. Jean, sabi ko ulit, mas mahinahon. Ang asawa ko po, si Hana. Alam niya. Alam niya ang trabaho niyo. Alam niya ang panganib. At alam niya na gagawin niyo ang lahat ng makakaya niyo. At ginawa niyo po yon. Nailigtas niyo si Ethan. Dahil sa inyo, buhay ang anak ko ngayon. Hindi ko po kayo masisisi. Kailanman. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi niya napigilan. Hindi na niya pinigilan. Mga luha ng 5 taon ng pagsisisi at sakit. Pero yung asawa niyo po, hindi po siya namatay dahil lang sa pagpili niyo, sabi ko. Sinabi po ng fire chief sa akin noon na nung dumating kayo, wala na pong pag-asa ang asawa ko. Nalanghap na po niya ang sobrang usok. Kahit pa maabutan niyo siya, malamang po ay hindi na rin siya mabubuhay. Nagulat si Jean. Hindi niya ito alam. Talaga po? Opo. Ang tanging pwede pong iligtas noon ay si Ethan. At yun po ang ginawa niyo. Iniligtas niyo ang taong may tsansa pang mabuhay. Ang taong may hinaharap pa. Nagpatuloy ang pagtulo ng luha niya. Hindi ko po alam yan. Akala ko ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Dahil lang sa pinili ko si Ethan. John, sabi ko, lumapit ako sa kanya. Nagkakamali po kayo. Kung mayroon mang nagkasala noon, walang iba kundi ang tadhana, hindi po kayo. Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguraduhan. Hindi po kayo nagkakamali. Hindi po kayo ang may kasalanan. Ako po ang nagpasalamat sa inyo noon. Nagpasalamat ako sa isang bumbero na nagligtas sa anak ko. Hindi ko lang po naibigay yun ng personal. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang bigat ng nakaraan ay unti-unting nababawasan. Parang may naglalabas na hangin mula sa isang lobo. Kaya po ba kayo umalis sa pagiging bumbero? Tanong ko. Tumango siya. Ang mga sugat po sa katawan, naghilom. Pero yung sa puso, dumating ang punto na hindi ko na kaya. Nagsimula po akong uminom. Nagka-panic attacks. Hindi ko na kaya ang trabaho. Hindi ko na kaya ang mga desisyong tulad nung araw na iyon. Sumimangot siya. At ang asawa ko, si Mrs. Reyes, iniwan niya ako 2 taon na ang nakalipas. Sabi niya, hindi niya kaya ang mabuhay kasama ang isang broken man. Naintindihan ko. Ganito rin siguro ang naramdaman ko noon pagkatapos ng sunog. Ang pakiramdam na wala ka ng silbi, wala ka ng kayang gawin. At si Tyler po, dugtong niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lalo po siyang nagalit. Sinasabi niyang ako raw ang dahilan kung bakit umalis ang nanay niya. Kaya po siya nagkakaganyan sa paaralan. Nagagalit, nagkukulang sa pag-iisip. Sinusubukan ko naman po siyang tulungan, pero mahirap po talaga. Tumingin siya sa akin, puno ng hiya. Pasensya na po, G. Santos, hindi lang po sa ugali ni Tyler, kundi sa lahat, sa hindi ko po pagligtas sa asawa niyo, sa sakit na dinanas niyo at ng anak niyo. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang balikat. John, sabi ko, ang aking tinig ay matatag na ngayon. Wala po kayong dapat ipag-sorry. Kayo po ay isang bayani. Kayo po ang nagligtas sa anak ko at halos ikamatay niyo na ang ginawa niyo. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Pero si Tyler po, ang ginagawa niya kay Ethan, hindi po yun mahalaga ngayon, sabi ko. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Ang lahat ng ito, ang sakit na ito, ang pinagdaanan natin, magagamit natin ito. Hindi para magalit, kundi para maghilom, para magtulungan. Ang pag-uusap namin na nagsimula sa galit at paghahanap ng kasalanan ay nauwi sa pag-unawa, sa pagbubukas ng puso, sa pagtanggap na hindi lahat ng sugat ay dulot ng ating pagkakamali. Minsan, ang mga sugat na iyon ay dala lamang ng buhay, at ang paghilom ay nagsisimula kapag nagawa nating magbahagi ng bigat, magbahagi ng kwento. Kabanata 8, ang katotohanan na narinig ni Tyler, ang batang naging bayani. Ang tono ay nagiging mas seryoso, puno ng bigat, ngunit may pag-asa at pagbabago. Pagkatapos ng aming usapan ni Jean,
Pagkatapos na maintindihan ko ang kanyang pinagdaanan, alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Ang batang si Tyler, siya rin ay kailangang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa aking anak, si Ethan. Kailangan niyang malaman na ang lalaking itinuring niyang halimaw ay hindi pala ganoon. At ang batang nanakit sa kanya ay hindi lamang isang bully. Mayroon din pala itong sariling kwento. Jean, sabi ko, habang nakatingin kami sa pinto ng kwarto ni Tyler. Naririnig namin ang mahinang pagkalikot doon. Sa tingin ko, kailangan niyang marinig ito. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa sunog, tungkol kay Ethan, at tungkol sa iyo. Tumango si Jean. Mahina, halatang nahihirapan din siya. Tama ka, G. Santos. Kailangan niyang malaman. Hindi bilang parusa, kundi bilang pag-unawa. At siguro, bilang simula ng pagbabago. Kaya, nagpasya kami, sama-sama. Ako, si John, at ang batang si Tyler. Umupo kami sa sala. Si Tyler, nakaupo roon, mukhang naiinis pa rin. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam ang bigat ng pag-uusapang ito. Si John, nagsimula siyang magsalita, pero hindi na siya si John Reyes, ang ama na nahihirapan. Naging si Eugene Thompson siya ulit, ang bumbero, ang bayani noon, ang taong nagdala ng isang napakabigat na kwento. Tyler, simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon pero may diin. Nakatingin siya sa kanyang anak. Alam mo ba? Alam mo ba kung bakit ako naging bumbero? Umiling si Tyler, mukhang nalilito. Gusto kong tumulong, sabi ni Jean. Gusto kong iligtas ang mga tao, lalo na ang mga bata. At nung araw na iyon, nung araw ng sunog sa apartment building, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging bayani. Para sa isang bata, dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Ang tungkol sa apoy, ang usok, ang panganib, ang pagpipilit niyang makapasok sa gusali, at ang paghahanap niya sa mga tao. May isang bata noon, Tyler, sabi ni John. Ang kanyang boses ay nagbabago na, puno ng emosyon. Isang batang 3 taon pa lang, nasa loob ng kwarto, nahihirapan huminga, nasusunog ang balat. Kailangan siyang ilabas agad. Tumingin si Tyler sa kanyang ama. Halata na hindi niya alam ang mga pinagdadaanan ng kanyang ama. Hindi niya alam ang sakripisyong ginawa nito. At yung batang yon, Tyler. Nagpatuloy si Jean, tumingin siya sa akin, tapos kay Tyler. Siya si Ethan Santos, ang kaklase mo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Tyler. Hindi makapaniwala. Si Ethan, ang batang tinatawag niyang halimaw? Siya pala ang batang nailigtas ng kanyang ama mula sa apoy. Ang mga pelikula na nakikita mo sa braso at sa katawan ni Ethan, sabi ni John, ang kanyang tinig ay naging mas malumanay. Hindi yan mga marka ng pagiging halimaw. Yan ay mga marka ng pagiging matapang. Pruweba na siya ay isang survivor, isang bata na lumaban sa apoy at nanalo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tyler. Ang dating inis, ang dating pagkasarkastiko, napalitan ng pagkabigla at pagkaawa. Ang mga pelikula na yan, Tyler, sabi ni John, ay hindi dahilan para siya ay pagtawanan. Bagkus, dapat siyang ipagmalaki dahil ang mga pelikulang iyan ay simbolo ng kanyang lakas, simbolo ng kanyang tapang, isang tapang na hindi lahat ng tao ay mayroon. Hindi na nakayanan ni Tyler, nagsimula siyang umiyak. Hindi na iyon galit na iyak, hindi na iyon pagkairita. Iyon ay mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pagkaunawa. Ang batang yon, sabi ni John, habang nakatingin sa kanyang anak na umiiyak, ay halos mamatay. Kailangan niyang makalabas. At ako ang nagdala sa kanya palabas. Halos ikamatay ko rin po, pero ang mahalaga, nailigtas ko siya. Napatulala si Tyler. Ang mundo niya siguro ay biglang nagbago. Ang lahat ng kanyang alam, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, biglang nabaligtad. Tatay, sabi ni Tyler, ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa pag-iyak. Ako po yung tinatawag niyang halimaw. Oo, anak, malumanay na sabi ni Jun.
Ikaw yun. At ang batang yon, si Ethan, siya ang tinawag mong halimaw. Siya ang tinawag mong walang karapatang magkaroon ng magandang bagay. Niyakap ni John si Tyler. Nakita ko ang bigat na nawala sa kanilang balikat. Ang pagtanggap sa katotohanan. Sabi ko po, halimaw. Sabi ni Tyler. Halos hindi na makapagsalita dahil sa hikbi. Pati po yung t-shirt niya, sinira ko po. Alam ko anak, sabi ni John. Pero ang mahalaga ngayon ay natutunan mo na. Natutunan mo na hindi dapat husgahan ang tao sa itsura nila. Lalo na kung hindi mo alam ang kanilang pinagdaanan. Sa puntong iyon, nakita ko ang pagkakataon. Ang pagkakataon para sa tunay na pagbabago. Para sa tunay na pagkakaibigan. Tyler, sabi ko, lumapit ako sa kanila. Nakaluhod ako sa harap ni Ethan noon. Pero ngayon, nakatayo ako sa harap ni Tyler. Tumingin ako sa kanyang mga mata na puno ng pagsisisi. Sa tingin ko gusto ni Ethan na marinig mula sa iyo ang iyong paghingi ng tawad. Tumango si Tyler, umiiyak pa rin. Gusto ko pong humingi ng tawad kay Ethan. At higit pa sa paghingi ng tawad, sabi ko, ngumiti ako ng bahagya. Sa tingin ko, mas gusto niya ng isang kaibigan. Napatingin sa akin si Tyler. Kaibigan? Oo, sabi ko. Isang kaibigan na nakakakita sa kanya kung sino siya talaga. Isang matapang, mabait at matalinong bata na hindi mahalaga kung ano ang itsura niya. Napatango si Tyler. Gusto ko po siyang maging kaibigan. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng nagawa ko. Ang mga salitang iyon, gusto ko siyang maging kaibigan. Mula sa bibig ni Tyler, iyon ang pinakamagandang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Higit pa sa kahit anong programa ng paaralan. Higit pa sa kahit anong mga salita ng prinsipal. Ang katotohanan. Kung minsan, ito ang pinakamabisang gamot. Ang pagharap sa katotohanan, kahit masakit, ay ang unang hakbang tungo sa paghilom. At ang pagkakakilanlan ng isang bayani, ito pala ang susi para mabuksan ang puso ng isang bata. Ang puso ni Tyler, ang puso ni Ethan, at marahil, pati na rin ang puso ko. Kabanata 9. Ang pagsisimula ng paghilom at ang bagong pagkakaibigan. Ang tono ay nagiging mas magaan, puno ng pag-asa at positibong pagbabago. Ang Lunes na yon, alam nyo, mga anak, ang Lunes na yon ay kakaiba. May kaba sa dibdib ko habang naglalakad kami ni Ethan papunta sa paaralan. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Parang naghahanap ng proteksyon. Papa, bulong niya, paano po kung bastos na naman si Tyler? Pinisil ko ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko inaasahan yon. Pero kung sakali man, sabihin mo agad sa akin, ha? Medyo kumalma siya. Pero ramdam ko pa rin ang tensyon. Pagpasok namin sa gate ng paaralan, nandoon sila, si Jean at si Tyler. Nakatayo malapit sa pasukan. Magkasama. Mukhang may pinag-uusapan. Lumapit kami. Nakatingin si Tyler sa amin. Seryoso ang kanyang mukha. Pero hindi na yon ang dating galit. May kakaiba doon. May paggalang na siguro. At paghingi ng paumanhin na hindi niya nasabi noon. Ethan, sabi ni Tyler, lumapit siya. Ako si Tyler, pasensya na talaga sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Tumingin siya sa akin, tapos kay Jean na nasa likod niya. Salamat po, G. Reyes. Sa lahat. Nagkatinginan kami ni Jean. May ngiti sa aming mga labi. Isang ngiti na nagsasabing, nagtagumpay tayo. Ethan, sabi ko, si Tyler gusto niyang maging kaibigan mo. Tumingin si Ethan kay Tyler. Medyo nag-aalangan pa, pero nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pag-asa. Talaga po? Tanong niya. Oo, sabi ni Tyler, napangiti na rin siya. Sabi ng papa mo, gusto mo raw mag-building? Mahilig din ako diyan. Pwede nating ipakita yung mga Lego sets natin. Nakita ko ang pagningning ng mga mata ni Ethan. Yung dating sigla na nawala. Bumalik. Talaga? Anong mga Lego sets mo? At habang nagkukwentuhan sila tungkol sa mga Lego, sa mga dinosaur, sa mga paborito nilang characters,
Naramdaman ko ang bigat na unti-unting nawawala. Ang bigat na dinadala ko mula pa noong araw ng sunog. Ang bigat ng galit at pagkadismaya. Si John, lumapit siya sa akin. Salamat, G. Santos. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang pag-unawa mo. Walang anuman, John, sabi ko. Pareho tayong ama. Pareho tayong nagmamahal sa ating mga anak. Kailangan nating magtulungan. Mula noon, doon nagsimula ang lahat. Si Tyler, naging tapat na kaibigan at tagapagtanggol ni Ethan sa paaralan. Kapag may ibang bata na tumitingin kay Ethan ng kakaiba o nagtatanong ng masasakit na bagay, si Tyler ang unang sumasabat. Si Ethan ay survivor, sasabihin niya. Hero yan. Si Jean naman, nagsimula siyang humarap sa kanyang nakaraan. Dumalo siya sa mga AA meetings. Nag-therapy siya. Ang kanyang pagiging bumbero noon ay nawala, pero ngayon, natututo siyang mabuhay ulit, hindi bilang bumbero, kundi bilang isang tao na may bagong purpose. Ang kanyang anak, si Tyler, ang dati galit at palaaway, ay unti-unting nagiging isang bata na may puso, isang bata na natututong rumespeto. Kami ni John, nagkaroon kami ng kakaibang pagkakaibigan. Isang pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng sakit, sa gitna ng pag-unawa. Tinulungan niya ako sa mga bagay na mahirap para sa akin mag-isa. At tinulungan niya akong maintindihan na okay lang na may ibang tao sa buhay namin, na hindi kami kailangang mag-isa. Kabanata 10, ang mga pelikula bilang tulay. Ang kapangyarihan ng koneksyon. Ang tono ay nagiging mas mapagnilay-nilay, nagpapasalamat at may malalim na kahulugan. 6 na buwan ang lumipas. Si John, 4 na buwan na siyang malinis. Nagtatrabaho na siya bilang isang fire safety instructor. Nagtuturo sa mga bata kung paano maging ligtas, kung paano maiiwasan ang mga sakuna. Ang dati niyang trabaho, ang trabahong nagdulot sa kanya ng sakit, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bagong layunin. At si Tyler, ang dating bata na puno ng galit, ngayon ay isang bata na matatag, mapagmalasakit at laging handang tumulong sa iba. Isang gabi, habang pinapanood namin ang mga bata na naglalaro sa aming bakuran, si Jean at ako, nagkatinginan kami. Alam mo, G. Santos, sabi niya, nakakatuwa, no? Sa loob ng 5 taon, akala ko lagi akong talunan. Akala ko, hindi ko nagawa ang tama. Akala ko, hindi sapat ang ginawa ko nung araw na iyon. Tumango ako. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Pero ngayon, sabi niya, nakatingin sa mga bata na nagtutulungan sa pagbuo ng isang malaking Lego structure. Ngayon, nakikita ko na ang pagligtas kay Ethan ay hindi lang tungkol sa araw na iyon. Ito'y tungkol sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon. Pagkakataon na lumaki. Pagkakataon na maging siya, ang Ethan na ngayon. At ang pagkakataon sa amin, dagdag ko, pagkakataon na magkaroon kami ng isang pamilya na nakakaintindi. Mga kaibigan na nandyan para sa amin. Tingnan mo si Tyler, sabi ni John, nakatingin sa kanyang anak na matiyagang tinutulungan si Ethan sa Lego. Ilang buwan lang ang nakalipas, galit siya, nasasaktan, at ang lahat ng iyon, itinuturo niya sa iba. Pero ngayon, natutunan niya ang tungkol sa tapang, tungkol sa awa, tungkol sa pagtayo, para sa mga nangangailangan ng tulong. Dahil kay Ethan, sabi ko, dahil sa halimbawa ng anak ko, nakita ko ang mga pelikula ni Ethan. Dati, ito ang dahilan kung bakit siya tinatawanan. Dati, ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na halimaw. Pero ngayon, hindi na. Ngayon, ang mga pelikulang iyon ay naging simbolo ng kanyang lakas, simbolo ng kanyang pagiging survivor. Dati, nahihiya si Ethan sa mga pelikula niya, sabi ko. Pero ngayon, ipinagmamalaki niya. Dahil alam niya na ang mga iyon ay hindi kahinaan. Ang mga iyon ay pruweba ng kanyang katatagan. At si Tyler, sabi ni John, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi sa pananakit ng iba, kundi sa pagtulong sa kanila na tumayo. 1 taon ang lumipas. Si Jean, bumalik na siya sa trabaho. Hindi na bumbero pero bilang isang fire safety coordinator. Si Tyler at Ethan,
Parang magkapatid na sila, hindi mapaghihiwalay. Ang mga pelikula ni Ethan, hindi na pinagmumulan ng kahihiyan, naging tulay na ito. Tulay na nag-ugnay sa aming pamilya sa mga taong nakakaintindi sa aming pinagdaanan. Si John, siya ang nagligtas sa buhay ni Ethan noon. Pero sa maraming paraan, si Ethan din ang nagligtas kay John. Binigyan niya si John ng pagkakataon na makita na ang kanyang ginawa noon ay may kabuluhan, na ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang, na siya pa rin pala ang bayani. Minsan, iniisip ko, kung hindi ko ba noon pinili na harapin ang ama ni Tyler? Kung tinanggap ko na lang ang sinabi ng paaralan? Kung inilipat ko lang si Ethan sa ibang paaralan? Kung hinayaan ko na lang ang galit ang magdikta sa akin? Pero nagpapasalamat ako araw-araw. Nagpapasalamat ako na pinili kong lumaban para sa aking anak. Dahil sa paglaban ko para sa kanya, natagpuan ko ang hindi ko alam na hinahanap namin. Isang pamilya na nakakaintindi sa aming kwento. Mga kaibigan na nakikita ang mga pelikula ni Ethan bilang marka ng katapangan. At isang komunidad na binuo sa pundasyon ng pagbabahagi at pagtutulungan. Ang mga pelikula ni Ethan, lagi silang bahagi ng kanyang kwento. Pero ngayon, hindi na sila simbolo ng sakit, simbolo na sila ng lakas, ng pagkaligtas, at ng mga koneksyon na hindi mo inaasahan pero nagiging pinakamakahulugan sa iyong buhay. Ang mga sugat na ito, minsan sila ang nagiging pinakamalaking biyaya. At ang mga taong nakakaintindi sa ating sakit, sila kadalasan ang unang tumulong sa atin para malampasan ito. 1 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang lahat. 1 taon mula nang ang mga bulong sa paaralan ay mapalitan ng tawanan sa pagitan ng 2 batang lalaki. Si Ethan, hindi na siya ang batang takot at nagtatago ng kanyang mga pelikula. Ngayon, ang mga pelikulang iyon, sila na ang kanyang ipinagmamalaki. Sila ang kanyang tanda ng katatagan, tanda ng kanyang pagiging survivor. Ang mga pelikula, ang mga sugat na dating itinuturing niyang kahihiyan, naging tulay pala ang mga ito. Tulay na nagugnay sa amin sa pamilya ni John. Tulay na nagbukas ng aming mga puso sa mga taong hindi ko akalain na makikilala ko. Si John, ang dating bomberong nababalot ng kasalanan at pagod. Ngayon, nakikita ko ang bagong sigla sa kanyang mga mata. Nagtatrabaho siya bilang isang fire safety instructor. Nagbabahagi ng kanyang kaalaman, ng kanyang kwento, hindi para magdalamhati, kundi para magbigay ng babala, para magbigay ng pag-asa. Ang dati niyang trabaho na nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bagong layunin, bagong buhay, at si Tyler, ang dating bata na puno ng galit at pagkairita. Ngayon, siya na ang tagapagtanggol ni Ethan sa paaralan. Kapag may ibang bata na nagtatangkang mang-asar, si Tyler ang unang sumasaway. Hindi niyo kilala ang buong kwento niya, sabi niya. Si Ethan ay isang hero. Ang dating sugat ng galit sa kanya, ngayon ay naging lakas para ipagtanggol ang iba. Ang aming pagkakaibigan ni Jean, ito ay higit pa sa pagbabahagi ng sakit. Ito ay pagbabahagi ng buhay. Tinulungan niya akong makita na hindi kami nag-iisa, na sa gitna ng mga pagsubok, may mga taong handang umalalay. At ako naman, tinulungan ko siyang makita na ang kanyang ginawa noon, ang pagligtas kay Ethan, iyon ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay niya. Hindi ang pagkabigo, kundi ang tagumpay. Ang tagumpay na nagbigay ng bagong simula sa aming lahat. Ang mga pelikula ni Ethan, hindi na sila sumisigaw ng sakit. Sumisigaw na sila ng lakas, ng pag-asa, ng pagmamahal. Sila ang naging patunay na kahit sa pinakamadilim na karanasan, may liwanag na mahahanap. May paghilom na makakamtan, at may mga koneksyon na higit pa sa inaasahan natin. Ang magiging pinakamahalaga sa ating buhay. Sa huli, ang mga pelikula na dating naghihiwalay sa amin sa mundo, naging tulay sila. Tulay ng pag-unawa, tulay ng pagkakaibigan, tulay ng pagmamahal. At sa pamamagitan ng mga tulay na ito, natutunan namin na ang aming mga sugat, sila rin pala ang magbibigay sa amin ng pinakamalaking biyaya.